taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan na imbag na bigat kanyayo amin apo. Araw ng Huwebes, ngayon ay March 12 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway, Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan daw at sa technical kasama natin Kaaron Randy Castelo. Sa ulo ng mga balita, sa balitang nasyonal, 5,000 pesos ayuda sa mga public utility vehicles ilalarga. Todo Balita. Taas pasahe sa PUVs tiyak na ayon sa DOTR. Todo Balita. E-power sa excise tax is certified na urgent ni Pangulong Marcos. Todo Balita. Sa balitang lokal, First Pangasinan Designers Cup nagsimula na. Todo Balita. Balay Silangan Reformation Center sa bayan ng Posorubio, pinasinayaan. Todo Balita. At sa balitang pampalakasan, ika-6 na dikit pakay ng cream line sa Akari. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang paglalabas ng 5,000 pesos fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong sasakyan na apektado ng oil price hike dulot ng tensyon sa Middle East. Ito ang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto matapos ang pakikipagpulong sa Metro Manila Mayors kahapon para masiguro ang mabilis na pamamahagi ng subsidy. Sinabi ni Recto na ang mga mayors ang higit na nakakaalam sa tunay na sitwasyon at bilang ng mga jeepney at tricycle drivers sa kanilang mga lungsod kaya mahalaga ang kanilang pagtutulungan. Sisimula ng pamamahagi ng fuel subsidy sa Martes sa susunod na linggo. Una umunong makakatanggap ng subsidiya ay ang mga taga Metro Manila. Kasunod nito ay agad na ipatutupad ang pamimigay sa iba pang rehiyon sa buong bansa base na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos. Kinumpirma ni Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez na may nakaamba na ring taas pasahe kasunod na rin ang pagtaas ng mga produktong petrolyo na dulot ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Lopez, naghain na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng rekomendasyon sa DOTR hinggil sa nakabinbing petisyon sa taas pasahe. Gayunman, ibinalik umano niya ito sa LTFRB kamakalawa upang i-recompute dahil tila hindi ito tugma. Inaasahan naman ni Lopez na maisusumiting muli ng LTFRB ang kanilang rekomendasyon hinggil sa taas pasahe sa linggong ito.
Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahan bilang urgent ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency powers na pansamantalang suspindihin o kaya bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kapag may matinding pagtaas ng presyo na nagdudulot ng malaking epekto sa pamasahe, presyo ng pagkain at gastusin ng mga pamilya. Paliwanag ni Marcos, maaaring gamitin ang nasabing kapangyarihan kung ang presyo ng Dubai crude oil ay umabot sa average na $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi otomatikong magreresulta ang pag-abot sa naturang threshold sa pagbawas ng excise tax, kundi magbibigay lamang ito ng kapangyarihan sa Pangulo na ipatupad ang hakbang kung kinakailangan. Kahapon ay inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8418 o an act authorizing the President to suspend or reduce excise taxes on petroleum products during national or global economic emergencies. Dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East, naghahanap na ang pamahalaan ng iba pang mapagkukunan ng langis. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakikipag-usap na ang Pilipinas sa ilang bansa na hindi karaniwang pinagbibilhan ng oil supply upang mapalawak ang pinagkukunan ng langis ng bansa. Sa kabila nito, siniguro ng Pangulo na sapat pa ang supply ng langis sa Pilipinas, kabilang ang mga paparating na supply na kasalukuyang nasa biyahe pa. Aminado naman na ang Pangulo na isa sa malaking hamon sa kasalukuyan ay ang hindi tiyak na galaw ng presyo ng langis sa world market. Mahirap din anya mong matukoy kung hanggang kailan magtatagal ang pagtaas ng presyo dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng kaguluhan sa rehiyon. Kalaboso naman ang isang 37 years old na Malaysian national matapos magsuot ng uniforme at magpanggap na pulis sa Pasay City noong Sabado. Sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na ang sospek ay inaresto alas 6:10 ng hapon ng March 8 sa Barangay 107 sa tulong ng tip mula sa concerned citizen na kahinahinala ang dayuhan sa paggamit ng athletic uniform na may tatak na pulis. Inabutan ng mga responding tauhan ng Substation 4 ang suspect na bitbit ang isang plastic na may lamang uniforme na tangka pa umanong ibenta na haharap na sa reklamong Article 177, Usurpation of Authority at Article 179, Illegal Use of Uniforms or Insignia ng Revised Penal Code ang suspect na nakapiit sa Pasay City. Samantala, naghain na ng appearance of Cotilam ang 16 na abogado na magtatanggol kay Vice President Sara Duterte sa isasagawang impeachment proceedings laban sa kanyang House o sa kanya sa House Committee on Justice. Nabatid na bilang sa mga abogadong naghain ng enter of appearance sa nasabing committee ay sina Philip Siegfried Fortun, Gregoria Narvasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Justin Nicole Gular, David Ronel Gulia at iba pa. Kasama din sa pool of attorneys ng Vice Presidente sina Michael Wesley Powa, Reynold Monsayak, Mark Venluan, Ralph Bodota at Roberto Batungbakal. Nabatid na si Powa ay dating tagapagsalita ni Vice President Sara nung siya pa ay kalihim ng Department of Education, habang si Monsayak naman ay tagapagsalita ng Office of the Vice President at dating Assistant Secretary sa Department of Education. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal.
Tiniyak ni Governor Ramon Gico III na tuloy-tuloy na maihahatid ng pamahalaang panlalawigan ang mga serbisyo sa Kapitolyo para sa mga Pangasinense sa kabila ng ilang pagbabagong ipapatupad kabilang ang 4-day work week, bunsod ng nararanasang krisis sa petrolyo. Ayon sa gobernador, patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan ang iba pang hakbang bilang tugon sa kakulangan ng supply ng petrolyo sa bansa na dulot ng pagpapatuloy ng kaguluhan sa Middle East. Binigyan diin ni Governor Gico na hindi kinakailangang isakripisyo ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan lalo na sa mga ospital ng lalawigan. Sa kabila ng mga hakbang tulad ng pagbabago sa schedule ng mga empleyado at pagtitipid sa paggamit ng mga produktong petrolyo, mananatiling tuloy-tuloy ang operasyon ng mga frontliner sa mga pagamutan. Nagsimula na ang Project Masanting, the first Pangasinan Designers Camp para sa Limgas na Pangasinan 2026 kung saan bumiyahe patungong Maynila ang mga official creative costume designers para simulan ang kanilang hamon sa paglikha ng mga natatanging kasuotan. Katuwang ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office at ng Limgas Creative Team, nagtungo ang designers sa Maynila tulad ng Divisoria at Quiapo upang maghanap ng materyales para sa kanilang mga likha. Layunin ng inisyatibang ito na alisin ang pinansyal na pasanin sa mga kandidata at kanilang LGU at bigyang diin ang talento, pagiging malikhain at galing ng mga local designer alinsunod sa advokasya ni na Governor Ramon Gico III at Limgas Chairperson First Lady Maan Tuason Gico na suportahan at iangat ang local creative industry. Sa bayan ng Aguilar, inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ng Aguilar at Municipal Agriculture Office ang lahat ng mamamayan na makiisa at makabili ng subsidized unsakut o kaya glutinous rice. Layunin ng programang ito na suportahan ang mga lokal na magsasaka habang naglalaan ng abot-kaya at dekalidad na produkto para sa komunidad. At ang nasabing subsidized unsakut o glutinous rice ay available mula March 13 bukas hanggang March 21. Sumunod na nagsagawa ang price monitoring team na lokal na pamahalaan ng Bayang-Bayang ng price monitoring sa pangunguna ng Business Permit and Licensing Office at DTI sa mga grocery stores sa bayan upang masuri ang kasalukuyang presyo ng kanilang mga ibinebentang produkto. Layunin na aktibidad na matiyak na ang presyo ng produkto ay patas, makatwiran at naayon sa umiiral ng mga batas at regulasyon upang maprotektahan ang mga mamimili. Kasama sa monitoring team ang kinatuan mula sa Bayang-Bayang Municipal Police Station, Bayang-Bayang Public Safety Office at Task Force Disiplina, Office of the Special Economic Enterprise, Municipal Treasury Office at Public Information Office upang masiguro ang maayos na koordinasyon at maigpit na pagsunod sa mga patakaran sa presyo. Formal na pinasinayaan ang Balay Silangan Reformation Center na matatagpuan sa Civic Center, Poblacion District 4 ng Bayan ng Pusurubio. Ang nasabing pasilidad ay magsisilbing Reformation Center para sa mga drug surrenderies sa bayan na layuning mabigyan sila ng gabay, suporta at mga programang lokal na makakatulong sa kanilang pagbabagong buhay. Isinagawa ang programa kasama sa programa ang paglagda ng mga Balay Silangan stakeholders sa Memorandum of Understanding at Manifesto of Commitment, gayon din ang unveiling ng marker at ribbon cutting na pinangunahan naman ni Mayor Kelvin Chan, MADAC Chairperson, kasama si Director Mabiliran ng PIDEA. 12 retailers ng livestock at poultry feeds ang inikot kahapon ng Department of Agriculture Field Office 1 at Municipal Agriculture Office sa Mangaldan para palalahanan sa renewal ng kanilang license to operate. Hinihimok din ng mga bagong retailer na mag-apply ng kanilang lisensya sa kagawaran ng agrikultura na maaari na rin gawing online. Layunin ng issuance ng license to operate na masigurong pasok sa quality standard ng mga binibentang pagkain para sa mga alagang poultry at livestock. Sa pamamagitan nito, matitiyak na tama ang paglaki ng mahayop at makaiwas sa mga maaaring dumapong sakit mula sa kanilang mga kinakain. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan.
Ang ika-6 na sunod na panalo ang misyon ng rumaratsadang Creamline sa pagharap sa mainit na akari sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Magtutuos ang Cool Smashers at Chargers mamayang alas 4 ng hapon. Kasunod ang bakbakan ng mga bumubulusok na NX-led Chameleons at Sus Coffee Thunderbells mamayang alas 6:30 ng gabi sa Phil Oil Center sa San Juan City. Bukod sa kanilang pamatay na opensa ay sasandal ang Cool Smashers sa kanilang floor defense sa pagharap sa Chargers. Samantala sa boxing naman, unti-unti nang bumabalik sa ensayo si 8th Division World Champion Manny Pacquiao upang maikondisyon ang katawan nito sa kanyang pagbabalik sa professional boxing. Kasado na ang inabangang rematch nito kay undefeated American Champion Floyd Mayweather Jr. Ito sa Setyembre nagaganapin sa Las Vegas, Nevada. Kailangan ni Pacquiao na maikondisyon ng husto ang kanyang katawan upang mabigyan ng magandang laban ang American fighter. Sumanya kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang oras alas 5:21 ng umaga. DWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Liway Manantan sa Todo Balita. Nagpapatuloy mga kaibigan ang ating Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan Iparagire. At Susan Valdez Yadaw. Ang oras na po natin, alas 5:24 na po ng umaga. At saka, sa patungkol naman sa pagpapatupad ng mga government agencies at saka ng mga local government units ng 4-day work week, ang Land Transportation Office ay, lalo na yung mga district offices, hindi sila magpapatupad ng 4-day work week dahil naman sa nature ng kanilang trabaho. Ang sabi ni Sir Romel Dawato ng LTO Dagupan, mahirap kasi baka mamaya yung isang araw na wala silang pasok, yun naman yung mga deadline ng mga magre-renew ng kanilang mga lisensya o registration o kaya may mga kailangan silang mga transaction sa LTO. Ayan, sa LTO yan. Pero yung mga bus companies naman magbabawas ng biyahe. Kaya mababawasan din ang kita ng mga personnel. Yan yung mga chain reaction mga kaibigan nitong sitwasyon natin. Cause and effect. At saka isa sa mga energy saving measures nila, ito yung bus stop sa mga
terminal, pinapatay muna nila mga aircon. Ang Victory Liner nung nakaraang linggo, nag-anunsyo na nila na sila na bukod dun sa pagpatay ng aircon pag nasa stopover yung kanilang mga bus, 5 minutes bago lumarga yung sasakyan sa terminal, saka lang nila isi-switch on ang air condition. Ang partas naman yung nakita kong anunsyo nila sa kanilang Facebook, ganun din. Sa stopover, lalo na sa gabi, papatayin yung aircon. Tapos 15 minutes bago lumarga ang sasakyan sa terminal. So, sa kanila isi-switch yung yung aircon. Yung iba kasi ang aga nakaswitch na yung aircon. At saka yung kapag ka naka-stop sa talaga, butala lalo. Kaya naman yung iba ang ginagawa na nung ini-implement na yan ng mga bus, lalo na yung 5 minutes Victory. Wala pa ako nakita ang anunsyo ng Solid North tsaka 5 Star. Kaya ng iba, akyat na sila, iwan na nila yung gamit. Yung pwedeng iwan. Kumbaga, reserve na to sa akin. Saka sila bababa dun sa baba mag-antay. Yung maganda yun pagdating pa lang, meron ng ina-anunsyo nila na papatayin muna ang aircon na habang yun bilang bilang way ng kanilang pagtitipid. Sa mga government offices naman, 9 to 12 lang pwedeng i-switch ang aircon at 1 to 4. Parang yung 12 to 1, yung in-between, nakapatay din Nakapatay ang aircon. pati mga ilaw. Ayan. So, ipapatupad ang 4-day work sa Alaminos particularly, pero parang skeletal, yun nga, hindi nga pwede nga namang i-compromise yung mga services ng gobyerno. Parang skeletal kasi merong may iwan na staff sa mga office. So, bawal na rin lalo ngayon ang mga educational trip. Pero sabi nga nila, since si Mayor Brian sabi niya ilang taon na, kahit minsan daw hindi sila nag-benchmark sa ibang lugar. Hindi pa nila nasubukan sa Alaminos ang mag-benchmark. Yan. Pero although sa kanila, marami nagbe-benchmark, pero sila, kaya hindi sila affected dito sa educational trip kasi hindi sila nag-trip. Pati mga pati mga seminars, bawal na rin. Oo, actually kahit nung mga nakaraang taon ipinagbawal na ng ng DILG. At saka si dating pa noon. Dito na lang kayo sa malapit o kaya diyan sa inyong lugar. Yung iba kasi gusto nila sa malayo para maiba naman ang ambience. Yan yung matagal na pinagbawal na noon pa ni di ba, ni dating President at Tatay Digong. Digong Duterte. Oo, na wag nang kung pwede wag na. At yan, yun nga, sa Alaminos, may mga seminars pa rin, pero dyan na rin lang, sa tabi-tabi. Yung kanilang mga seminars. Actually, yung iba naman, kaya gusto nila sa labas para libreng biyahe. Pasyal naman talaga yung Pasyal naman talaga May isang araw na seminar. Sa araw yung pasyal. Yung iba pa, tawag nito, nag-escape. Oo. Lalo na, aminin man o hindi, lalo na yung mga seminar ng kapitan. Pagdating na sa lokasyon, nagtatanong na sa mga host, saan may nightlife. Ayan, speaking of kapitan, kahapon, isinagawang exit conference ng COA. Pero ito, particularly yung kanilang mga observations and recommendations para sa mga kapitan ng Alaminos City. Parang in general, hindi nila binabanggit doon. So, meron yung mga nakita, tapos recommendation. Meron din yung sinabi nga nila na merong hindi binabanggit ng mga barangay, kaya lang siguro yung mga barangay na affected, alam na nila na patungkol sa kanila yon. Merong mga seminars na kahit hindi importante, pinupuntahan, ina-attend nila. Balita, meron namang budget o kaya pumayag naman si ganito? Pero ang suggestion, ang recommendation, ibalik yung ibalik yung registration fee at saka transportation. Kasi naman, ang dami naman talaga yung ganun. Ang after nila ay hindi rin yung matuto, kundi yung makarating doon sa ibang lugar at makapamasyal, banding sila. Nagbabanding na nga dito, gusto pa nilang magbanding doon. Ito yun, yung attendance to various seminar observations, sabi. The barangay incurred expenses relative to attendance to seminars and meetings by several barangay officials, which seminars meetings are considered unnecessary pursuant to COA Circular Number 2012-003 dated October 20, 2012, thus incurring unnecessary expenditures.
Recommendation, we recommend that management strictly practice prudence in the future transactions by limiting the attendance to seminars, meetings, conventions only to those that are supportive of the implementation of the objectives and mission of the barangay to avoid incurrence of unnecessary expenditures. We have likewise recommend that management require the aforementioned barangay officials to refund the representing the registration fees and travel expenses incurred by them in relation to seminars attended. Ayun. Pag sa recommendation, you have to do it. Pero may naririnig kasi nakiupo ako sa isang table sa mga, ewan ko ng barangay yun. Kasi mampawit matirayakin. Parang gano'n, di ba? Siyempre, pero yung iba naman uutusan kasi, sila. mampawit ira, pero gustong-gusto naman nila. Oo, siyempre, mampawit ira. Diba, akala nila, pwede. Akala nila, porque ang ipawit, ganggan. Ang tagal na kasi yung practice na yan eh. Convention, dun sa, siyempre, gusto nila, dun sa malayo, dun sa Mindanao, Visayas. Lalo kapag malayo talaga, na-excite ka rin talaga. Pero alam naman na, lalo na pag yung mga kapitan, pag sila yung pag-uwi nila, ano yung pinag-uusapan nila? Paano yung refund, reimbursements nila? At saka yung mga, yun nga, hindi nawawala sa kanila yung nightlife. In short, nightclub. True. Lalo na kapag mga barangay officials. Pero ano yan bato-bato sa langit, tamaan mo magagalit. Hindi naman tatamaan umaray. Kaibigan, March 21, ngayon, 14 bukas, 21 susunod na Sabado, gaganapin na sa Bayan ng Basista yung pinakaaantay na orchestra festival. Alas 7 ng gabi sa Magsaysay Avenue, Barangay Poblasyon. Ito po yung mga tutugtog. Ito yung mga homegrown na pinagmamalaki ng mga orchestra dyan sa Bayan ng Basista. Joe Caranto Orchestra, the original Don Podring Orchestra, the original Esting Caranto Orchestra, Renato Caranto and his Harmony Orchestra, Alex Caranto Orchestra, Rudy Mac Orchestra at Ben Caranto Orchestra. Ito yung pinakamatitinding mga orchestra dito sa Lalawigan at sa Basista. At sabi nga ni Mayor Jolly Risuello, itong mga orchestra na to, early on sa pag-uumpisa pa lang ng taon o kaya bago magtapos ang taon, tinatanong na nila sa lokal na pamahalaan kailan ang orchestra festival. Kasi i-reserve na nila yung petsa na yon, hindi sila tatanggap ng tugtog sa ibang lugar. So kumbaga, sasakripisyo na nila yung kita nila para lang makatugtog sa orchestra festival sa Basista para sa kanilang mga kababayan. Ayan. Ang Don Podring talagang isa yan sa mga isa yan sa mga kilalang orkestra sa dito po sa Lalawigan ng Pangasinan. Sila yung tumugtog nung umattend ako ng Victorian Night sa Victoria Tarlac. At na-amaze ako kasi dati di ba yung mga babae lang yung mga sexing ay pati mga lalaki ngayon. Mga lalaki na pala ngayon. Ano na yan? Dancing kings na rin sila. Ngayon ako nakakita ng mga yan? Tignan. Dati ang sayaw lang yung majority ng mga kababaihan nila at meron din namang mga nagsosolo na kumakanta na babae pero majority dancers at yung mga lalaki singers, may konting sayaw. Ngayon may solo number na rin sila at saka meron talaga silang choreo. Oo, na marami sila talagang say kamusta mot silang mot. Total performance yan yung mga orchestra ng Bayan ng Basista. So ano yan, March 21. At saka I heard parang ang pinakauna talaga na orchestra ay yung Rudy Mac. Pero syempre, lahat ng ito kilalang kilala. Itong mga orchestra na to. At pag sinabing Don Podring din at Joe Caranto Orchestra, ang dami na rin nilang mga naging produkto. At minsan nga may nakita ako, reunion ng mga dancers. Ang dami nila. Siyempre, parang lang yan, sex bomb. Oo. Meron silang henerasyon na tinatawag ngayon na pinalaki ng sex bomb. So, meron ding henerasyon na pinalaki ng yung mga naunang grupo ng mga orchestra ng Basista. So, ano po yan? Siyempre, yung bahagi na yon ng highway,
sarado yan. Pero ilan to? 7 na stages. Pero pag ganyan kasi, kayang-kaya nilang lakarin from dulo to dulo and pabalik. Ayan, basta binanggit na yung Villasis. Ano na, Basista. Basista Orchestra Festival. Orchestra Festival. Na-imagine ko talaga yung punta natin. Talaga. Yun talaga, hindi mawala sa ko yun. Nakapicture talaga yung naglalakad sila lahat na kahit maalikabok, talagang papunta lahat sa plaza para manood ng Pero yun yung typical na fiesta sa mga barangay, sa mga malilit na mga bayan. Kaya fiesta sa bayan. Para nakikita kong ganyan din, na pagdating sa mga malalaking events ng fiesta nila, yung mga taga-barangay talagang pumupunta sa poblasyon para makisaya, bumili, dalhin yung mga bata dahil may mga toys. Ang nakikita kong ganyan, kasi nadadaanan natin tsaka madaling puntahan, sa Binmaloy. Diba? Ang daming mga tricycle, yan yung mga nasa barangay. Ito naman yung time nila na makisaya naman sa mga ganap sa poblasyon. So, sa Mangaldan, tapos na yung kanilang Pindang Festival. Tapos na. Tapos yung Pindang na. Festival. Oo. Sa bayan ng... Tayo nakapagpindang. Oo, sa bayan naman ng Lingayen, yung kanilang Bagoong Festival. Ongoing. I think next week. 3 araw lang yon at merong tour sa pagbisita sa mga factory ng Bagoong. Dahil ngayon ay buwan po ng Marso at buwan pa rin po ng mga kababaihan. So, yung mga aktibidad, karamihan, Women's Month Celebration sa ang Princess Urduha Lady Eagles Club, katuwang ang NBI Alaminos at iba pang mga civic organization, celebrate. Ipinagdiwang naman nila ang Women's Month and in support nga doon sa ang tema ngayon, Lead Like the Babaylan Pilipinas. So, nagsagawa sila ng proyekto sa BGMP Alaminos at saka para sa mga para sa persons deprived of liberty. Ang aktibidad, simple pampering session with manicure, pedicure, facial care para sa mga hardworking personnel at saka mga PDL na rin ng mga kababaihan. Sabi nga, because everyone deserves a moment to relax, feel valued, and be reminded of their dignity and worth. Ayun. At the same time, meron na rin silang produkto, yung fuzzy wire. Fuzzy wire. Fuzzy wire ba yun? Oo, kasi, di ba, nauso nung mga nakaraan yung ginanchilyo. Crochet. Alam mo ba yun? Marunong kang gumamit, gumawa? Itong Ng... wire na to. Flower making. Hindi ko pa na-try. At saka, mas gusto ko talaga yung crochet. Kasi naabangan ko to. Nakalimutan ko naman kasi kaya nga ako pumunta rin isa pa rin doon para makadalo rito. Parang mas madaling yan kasi syempre yung wire siya, mas madali mong mas madali mong i-manipulate sa form na gusto mong gawin. So yun yung isa sa mga itinuro naman nila para meron din silang livelihood kahapon. Sabi ko, sayang kasi nandula ako, umattend ako ng boring na exit seminar para sa mga kapitan. Actually, kakainom ko. Maganda yung fuzzy wire kasi usong-uso ngayon yan. At saka may mga bouquet of flowers made of fuzzy wire. At saka, yun yung although hindi pa rin, yung crochet kasi o kaya ganchilyo, andyan pa rin ito yung bagong iba. Pero maganda rin yung gansilyo, lalo na yung mga flowers talaga na ginagawa nila. Pero ito nga kasi mas madali kahit mga bata. Mas madali yan kasi parang lang gawin. yan, i-manipulate mo lang yung wire. Wire kasi siya, parang alambre. Tapos iba't ibang kulay. Ayan. At itong nakalipas na undas, maraming mga ganyan na yung kanilang mga ginamit. Na mga bulaklak, medyo nakukumpetensya yung mga fresh flowers. Kasi nga pati nga yung mga bouquet, di ba? Kasi ganun na rin yung binibigay rin nila. Long lasting. True. Yung fresh flowers kasi, although fresh siya, mahal pa. 2 araw, 3 araw, na siya. At ang nakakatuwa kasi ang daming mga kabataan, mga estudyante na nagninegosyo na ganyan. Made to order o kaya pag may mga
trade fair, mga simpleng trade fair sa kanilang school or anywhere na pwede silang magbenta. Ayan yung kanilang mga produkto. At saka, meron akong nakasakayin minsan ang laki ng kanyang bouquet, ang daming bulaklak made of fussy wire. Nakalimutan ko kung magkano naman yan. Ma'am, hindi ko alam yung presyo kasi ireregalo ko kanto. Pero pag Cheaper lang siya kaysa doon sa mga fresh flowers nga. oo, pero yung pag ganyan po, ay huwag nyo pong baratin naman kasi hindi lang yung skill ang binabayaran dyan. Yung material medyo ano rin yan. Siyempre pinagkakagastusan. Pero yan, pag may bagong uso, ayan yung mga seminars naman o kaya training na ibinibigay. Hindi lang sa mga kababaihan, kundi pati sa mga kabataan dahil ang mga kabataan ngayon, magaling silang mag-isip ng mga maininegosyo nila kahit simple. True, meron mga bata talaga na mahilig na talaga sila magnegosyo at young age pa lang. Makikita mo na. At saka may lalong-lalo na yung mga creative. Sino ba yung nakakita kong bata na ang galing-galing niyang gumawa ng mga flowers? Alam ko na, yung mga nakikita ko doon sa Facebook na para ma-appreciate ng bata na matuwa naman daw, i-like and share nyo naman. Pero mahirap kasing gawin naman yon. Kahit sabihin nyo, ang liit na bulaklak o ang liit na yung ginanchilyo, it takes time. Kasi pag nagkamali ka, isang maling, paghugot mo na o kaya yung pag-crochet mo nung string, baglalamot. Ulit na naman. Ulit Correct. ng ulit. Sa Kalasyaw naman, simple celebration din lang yung kanilang ginawa. Sumayaw lang sila ng Zumba. No, yan, dahil ang mga kababayan daw sa opisina, hindi lang masipag, kundi prioritize din ang kalusugan, isang mabilis na Zumba break para sa mas malakas na pangatawan at masiglang trabaho naman. So, lahat ng mga ngayon, kailangan meron ka rin kahit paano na celebration naman para sa mga kababaihan. Plus, kailangan din yun, lalo na kung nakaupo sila, ang trabaho talaga nila, opisina nakaupo, kailangan ng stretching. Kailangan ng katawan yung stretching din at saka medyo makat mo yung monotony ng ginagawa mong nakaupo lang, papers, etc. Ang Western Downtown naman, naman sila yun, nag-lecture din naman, mga livelihood projects naman, dyan sa Mangin. Kaya thank you very much kay Cap Benedict Kayabyab at sa mga miyembro ng Kalipi at saka Porfis na dumalo naman doon sa aktibidad. Ayan, nagturo, alam mo na yung ating si Omega, yung ating livelihood master, nagturo ng paggawa ng vinegar na gawa sa saging at saka yun, nagturo ng dishwashing liquid, fabric conditioner, Fabric softener. fabric softener, fabric conditioner, fabric softener, at yun nga lang, hindi umabot yung para sa liquid, liquid soap sana. Kasi talaga ako, pinag-aaralan ko rin para pag Yun na, isa gumawa sa ka na mga rin ng sarili mong hindi, gumawa ka na rin ng sarili mong gamit sa bahay. Kaya nga. Yung mga Tapos panlinis. regalo mo yung iba. Oo, kahit na hindi na paregalo, yung gamit mo lang sa bahay talaga na yung pang-alis ng lansa, pang-alis ng malaking bagay yun na makakatulong, na maliit lang yung yung puhunan, maliit lang, pero mapapakinabangan mo naman na malaki. Congratulations din pala sa Inner Wheel Club of Central Downtown Dagupan Yes. dahil officially ay na sila, miyembro na ng Inner Wheel Clubs of the Philippines. Ng District 379. Congratulations at congratulations kay District Chairman Mary Jean Mejia at syempre kay Inner Wheel Club of Downtown Dagupan President Mel Marayag at sa mga miyembro ng nasabing club. Ayan, women's club po yan. Pag Inner Wheel, mga kababaihan po yung members. Correct. Oras po natin mga kaibigan, ganap ng alas 5:44. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pinaigting ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan matapos lumagda sa isang kasunduan para sa integration ng National ID sa Pangasinan e-Systems.
Nilagdaan ni na Governor Ramon Vico III at Attorney Sheila de Guzman, ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority, ang kasunduan sa ginanap na ceremonial signing na naglalayong pag-isahin ng mga datos ng iba't ibang ahensya upang maging mas maayos, sistematiko at mabilis ang paghatid ng serbisyo sa mga Pangasinense. Partikular natututukan ang integration ng sektor ng kalusugan na isa sa mga pangunahing prioridad ng pamahalaang palalawigan. Ayon kay Governor Vico, malaking tulong sa mga mamamayan ang maagap na pagtugon ng PSA sa pagsama ng mga sistema ng datos. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis na rin ang pagproseso ng mga dokumento tulad ng birth certificate, marriage certificate, certificate of no marriage o CNMR, death certificate at iba pang serbisyong kinakailangan mula sa Philippine Statistics Authority. Paano ilagay ang isang tanggapan sa bayan ng Binalonan upang magsilbi sa Eastern Pangasinan habang pinag-aaralan pa ang mas accessible na lokasyon para naman sa Western Pangasinan. Sa buong bansa, ikalawa pa lamang Pangasinan na nakapag-integrate ng National ID Authentication Services sa kanyang Pangasinan e-systems para sa management ng mga serbisyong pangkalusugan, kung kaya't tumanggap ng pagkilala mula sa PSA ang Pangasinan. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Ako po si Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Nagsagawa ng medical and dental mission ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Pila, Laguna sa pangunguna ng PCSO Medical Services Department, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pila at Rural Health Unit. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang medical consultation, electrocardiogram, tooth extraction at pamamahagi ng libreng gamot at bitamina. Karamihan sa mga nakinabang sa programa ay mga senior citizen, bata, persons with disabilities at iba pang residenteng may karamdaman. Ayon sa PCSO, bahagi ang aktibidad ng patuloy nitong layunin na mapalawak ang access ng mga Pilipino sa libreng serbisyong medikal. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baeño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Walang asapaw, ginhawa ay umapaw, yeah. Magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Dahil walang asapaw, walang asapaw, hey. Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Sa bawat pahid ng paw, oh, wow. Ika'y mapapaw, oh. Sa paw, mapapawaw. Sa paw, dahil walang aw. Sa paw, kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today.
Oy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Okay, meron na lamang po tayong 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga sa bayan po ng Balongaw base dito sa advisory na inilabas ng kanilang Public Information Office sa Lunes, March 16. Local non-working holiday. Ayan, pursuant to Executive Order number 09 series of 2026 issued by Municipal Mayor Peralta. March 16 sa Monday is declared as local non-working holiday in celebration of the feast of St. Joseph, the patron saint of the municipality. Fiesta rin po nila at meron din silang Kambing Festival. No, parang magandang puntahan yan. Pero ang bayan ng Balongaw, malaki ang populasyon ng kambing. Ayan, marami alaga yung kanilang mga farmers. At saka bukod syempre dun sa tourist destination nila, ito yung sa Mount Balongaw, yung hot spring, isa ring malaking tulong sa kanilang mga magsasaka, bukod sa kanilang mga pananim, itong kanilang mga alagang kambing. Plus, meron din silang tupig. Maganda rin yung kanilang packaging. Ayan, it matters kasi itong packaging pagdating sa mga produkto, parang yung ginawa ng Villasis na dati ihaw-ihaw lang, pagbibili ka ng iuwi mo o pasalubong nasa plastic bag lang. Pero ngayon, naka-box na rin. So, ganun din sa Balongaw at yung iba pa. And good morning sa mga staff dyan sa may Pares, I Love You. Yan, pumunta kami kagabi ng ate ko. Pares, I Love You. Sabi nga ni Sir MJ, punta kayo doon. Sa'yo ba yun? At saka, yun, sigurado kayo na magandang parte ng karne talaga ng beef. Ano kakainin doon? Kanin. Sabagay, ano ka naman Pares Center ka. Kanin, tsaka ang sarap ng kanilang laing. Ang sarap ng pagkaluto, tsaka yung kanilang bopis. Ang pares kasi pinagpapares-pares. Dati talagang, ano ba itong pares na to? At yung mga tao, di ba gustong-gusto nila, ano ba itong pares? Yung pala pagpaparesin kanin, tsaka yung kapares niya, ulam. Ay, gano'n lang yun? Oo. Hindi siya pares na ulam? Magkapares sila. So dalawang ulam na pares? Meron yung single, meron silang overload, so iba't iba, meron chicharon. Kasi si Sir MJ daw, yung pagkagaling sa opisina, doon dumidiretso. Oo. Maganda kasi yun. May mga malapit namang restaurants doon. Ang kaibahan nga lang sa mga ganyang mga kainan, yung ready to eat na ba? So, hindi ka na yung mag-order, iluluto, magantay ng ilang minuto. Kung gutom na gutom ka na o gusto mo na talagang kumain, o kaya yung sabaw. Yung pares kasi yung sabaw niya, medyo malapot. As compared to kaliskas na oldarya sabaw. So, yun po yun. Basta ang ano doon sa Pares, I Love You, magandang bahagi ng karne ng baka. Gagawa rin ako na parang gusto ko yung ganyan na business. Pero tatapatan ko yan ang title naman niya, Partner, I Love You. Wala hindi siya magkiklik. Kailangan andun yung word na pares. Kasi nga yung pares, magka-pares lang Oo. Ako gagawin ko mag-partner. Hindi nila puntahan nga. Kasi malay mo, ang come on doon is the word pares. Hindi, kasi hindi pa nila nasubukan yung partner. Ano yung mag-partner? Mag-partner na kanin at saka Alig-alig. Tapos sa ilalim nun, partner, I love you, kanto. Tapos sa ilalim na may subtitle niya, todo balita at komentaryo.
Pareho din lang yung title lang na ano niya. Pero wag niyo munang kompetensyahin. Puntahan muna natin yung Paris I Love You. Alamin ko muna kung paano putahin nila. Diyan sa may sa may Divinesia, malapit dun sa Ace Hospital. Old Divinesia. Yan, naalala ko malapit-lapit doon. Kahapon yung na try natin. Natuwa naman ako. Yung sinakyan kong tricycle mula doon sa babaan ng harap ng Jollibee. Di ba sa Perez Extent. Yung mga Caltex na, di ba? Caltex ba yun? yung Total. Oo, yung mga gas stations doon. So hindi ako sumakay sa sa mga kasi mahal doon eh. Yung nakapila. Yung mga yung metoda-toda. Oo. O di may nagtawag sa akin, tricycle, di sumakay, tambak. Kinukwenta ko na kasi, di ba, 30 yung solo. Tapos, 20 initial, tapos Hindi ba 30 agad? Tapos, parang special height pag mag-isa ka, o hindi ba? Wait lang, tignan natin. Sa bagay, yung special height, kinausap mo parang ganun eh. Ito. Sa regular fare, non-holding, aman may pinaram, first 2 kilometers, 20 pesos per passenger. Okay. Tapos, succeeding kilometer, Tig 10. 10. O, kinuwenta ko na nga sa 30. So, 30, ilang kilometro na kaya to? Sabi ko siguro, 40, 50. Sige, dinagdagan ko. Ginawa ko na 70. Nga sa bahay. Pagdating sa bahay, binibilang-bilang niya. Man yumot. Konto. Talagang 100 talagang bayad hanggang doon. Oo. Sabi ko, magkanong bayad? Man yun. Pinakita ko yung picture namin. Ayan kang ko So, kakarga So, kontunan kin, poso chip, picture ang kutay sticker mo, isang ko i-report. Tikantoy. Tahimik na lang yung muko. 5 lang. Oo. Kasi meron naman po kayo, binigyan po kayo ng franchise ng city government ng Dagupan, nung okay na yung mga dokumento nyo, papeles, binibigyan po kayo ng tricycle fare matrix at saka yung decal number. So, hindi na kailangan ng kopya ng business permit yun na mismo at nakalagay po doon. So, shared responsibility po tayo. Responsibilidad nyo na maningil ng tama, responsibilidad din ng pasahero na magbayad ng tama, and madalas, sobra. Yan. Although wala pa, karamihan na nasasakyan ko, wala pa silang bago, decal at saka yung sticker. Sticker ng Fare Matrix kasi daw hanggang March 31 pa naman ang deadline. Distribution. Oo, saka sa deadline din ng pagbabayad. Kaya ito ba, diba, tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa deadline. Kuya Benjitan, lahat nakaka-relate. Sobra taas ng diesel. Kanto. Diesel talaga yung Para doon sa water pump. Tsaka yung yung mga jeepneys, diesel yun. Oo. Tsaka yung mga sasakyan ng kasama natin, si Yolanda, maganda, diesel din, yung Innova. Yung kanilang sasakyan. So may time, di ba, may time na mas mataas ang diesel kaysa sa gas. Tapos, mas mataas yung gas kaysa diesel. Tapos may time na tumaas ang diesel, mas bababa ang gas. Tapos bumalik, ngayon, ganun ulit. Oo. Mas mataas ulit ng ang diesel ngayon. At sobrang taas yata. At saka yun, so klinaro na ng Department of Energy na yung mga, hindi naman all the time ay dalhin mo, yung kailangan yung physical presence ng sasakyan para bigyan nila ng gasolina. Paano yung mga gamit na kailangang lagyan mo ng hindi mo madala. Yung water pump, alam na, kargaan nyo pa yung water pump ko. O kaya yung fishing boat ko, kargaan nyo. Yan, yung container. So, meron ng paliwanag ang Department of Energy kaugnay sa mga ito. Kahapon, si Ma'am Maylin, ayaw daw magbigay ng gasoline station ng gas sa mga ambulansya. Ang kota lang nila, hanggang 40. Ang ambulansya yata nakakahanggang 80 sila. Siyempre, lalong-lalo na kung malayo yung pupuntahan nila. Sabi nga, so pati mga ambulansya na problema rin kasi merong limit daw yung yung kanilang tawag nito, yung ibibigay sa kanila. Pero masakit nito, marami ng mga gas stations ang walang supply. Walang supply. At naka-close muna, pansamantala, rami saluda. At saka talagang walang supply, walang mabili. Oo. Kahit na itinaas na, wala pa rin. Yun nga yung classic example nga dyan, yung kasama nating nagtitinda sa Tondaligan, garong may kinto at shake. Ang produkto niya, inumin pero shake. So yung kailangan yung machine nila, kailangan isaksak. So meron siyang generator. Kailangan nun ng gasolina. Sabi niya,
hindi nga niya naharap before yung pagtaas nung Tuesday. Di ba, bukas na lang. Aling mo lang ko yung possibility ko to. Na pwedeng maubusan. Ma-out of stock. So, yun yung naging problema niya. Okay na lang yung hindi siya nakasambot sa may old price. Pero yun nga, mas masakit. Mas masakit talaga, sabi niya, kesa yung ma-broken heart ka, yung wala ka mabili. Pero siguro yung baka hino-hoard na rin ng mga nagdi-deliver. Pwede, bakit bigla na lang wala? Kasi hintayin nila yung kasi mababa na yung itinaas, 5 lang. Pwede nakakuha na sila ng yung ganong presyo, pero hindi mo na nila i-deliver na nila pag yung presyo na ng mas mataas na. Yan. Ma-hoarding na yan. Pero mga kaibigan, yan. Good morning Kuya Benji Tan, and thank you very much ulit. Walang katapusang pag-thank you. Mama Ta and Tropa, good morning. Good morning po. Si Kaaron Grace, Matro, at saka si Nanay Dading. Magandang umaga. At saka yung kabarangay nila, at si Cora Aquino at Kuya Mar. Yan, sige, magitin mo na lahat yan. Ayan, hindi ko pa nabuksan. At syempre, yung mga suki natin dyan, ang mga suki natin, yung mga drivers ng mga sasakyan o yung mga papasok sa opisina, pagsakay nila sa mga private vehicles nila, kahit mataas ang presyo, kailangang no choice, kundi arawin may trabaho magsasakyan sila. Good morning. Si Rafael Acosta Mangalyag, si Roberto Nimer, si Nelda Peralta, yan, from Mangin. Ay, good morning. Nakasama ba kayo? Jacqueline Guarin Cabansag, good morning. Ganon din kay June Agas. Maricel Quinto, good morning. At saka yung maandyan sa may Bangusville. Si Sir Napoleon kontak lamang Abungda, kaya pala talagang affected talaga sila, malalim. Doon sa lugar nila hanggang ngayon may tubig pa. Doon sa kalsada nila. Gloria Sanchez Maramba, Randy Manawi, Cecilia Morante, Jun Agas, Ernesto Mosada, Jacqueline, nabansag mula. Jacqueline Cabansag, Marilyn Quinto. Ayan. At saka si doon naman sa Doris, ang kinakainan canteen dyan sa may Capitol Complex, si Marie at saka si Nino. Okay, mga kaibigan. At saka si Bentong. Si Bentong ng Bugalyon. Mga kaibigan, antabayanan nyo po kami bukas muli sa Todo Balita. Hindi nyo makakasama at maririnig si Aaron Orlin dahil bibiyahe po kami papuntang Manila. Ayan. So wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo, hook up muna tayo. Pero sa programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side. Si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan, Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIC. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.